At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Ayon sa mga ulat, si Vice President Sara Duterte ay nakatakdang umupo bilang bagong Pangulo ng Pilipinas matapos mapatunayan ang mga kasong katiwalian laban kay President Kuting ng Norte Jr. Ang pahayag na ito ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa mga opisyal ng gobyerno at mga mamamayan sa buong bansa. Ayon sa mga detalye ng investigasyon, isang sere ng mga akusasyon laban kay President Marcos Jr. ang nagudyok sa mga ahensya ng gobyerno upang magsagawa ng malalimang pagsusuri. Ipinakita ng mga dokumento at testigo na may mga hindi tamang transaksyon at hindi maipaliwanag na yaman ng Pangulo na naging sanhi ng pagbagsak ng kanyang kredibilidad. Dahil dito, naglabas ng formal na pahayag ang mga otoridad na magpapatuloy ang mga legal na hakbang laban sa kanya. Dahil sa mga akusasyong ito, nagkaroon ng pambansang diskurso ukol sa posibilidad na pagpapalit ng liderato ng bansa. Sa ilalim ng ating konstitusyon, kapag ang isang pangulo ay napatunayan na may kasalanan ng mataas na antas, maaari itong mapalitan ng Vice President. Si Vice President Sara Duterte na kasalukuyang naglilingkod bilang pangalawang pangulo ay ang itinuturing ng hahalili kay President Marcos. Ayon sa mga eksperto sa batas, ang sitwasyong ito ay may legal na batayan at tanging ang Kongreso na lamang ang may kapangyarihang magsagawa ng proseso ng impeachment. Samantala, si Vice President Sara Duterte ay nakatagdang magsagawa ng isang formal na deklarasyon sa mga susunod na araw upang ipahayag ang kanyang plano bilang papalitang pangulo. Ayon sa mga malalapit na kaibigan at kasamahan sa politika, handa na siyang magpatuloy sa mga proyekto ng gobyerno at tiyakin ang pagpapatibay ng mga polisiya na makikinabang ang nakararami. Ngunit hindi rin mawawala ang mga agam-agam ng mga kritiko hingil sa kung paano ito makakaapekto sa pang-ekonomiyang kalagayan ng bansa. Habang ang bansa ay humarap sa malaking pagbabago, patuloy ang pagmamasid at pagtutok ng mga mamamayan sa mga susunod na kaganapan. Ano man ang magiging resulta ng mga legal na hakbang, isang bagay ang tiyak. Ang kasaysayan ng ating bansa ay muling magbabago. Tinututok din ng ating mga kapwa Pilipino ang magiging pananaw ng international community hinggil sa mga kaganapang ito. Ang mga susunod na araw ay magdadala ng mas maraming impormasyon hinggil sa isyong ito. At heto nga mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Na rubber boats. Yung rubber boats na in-order sa Mindanao, hindi pa nakarating. Ito na naman si Christine. Gago. Tingnan mo. Hindi tama si Vice President Inday Sara, talaga walang alam ito. Sabi ni Butang Support Isabela, panorti na, panorti na. Panorti na. Anong gagawin natin? Puta, mag-resign. Kasi maganda yung ano. Oh. Parang, alam mo, BBM, parang may plastic balloon ka sa loob ng bibig. Sabi ni Kablasar, sabi nga ni Ngagba, naluko na, hinahanap na yung 1.4 billion. 1.4 billion a day. Hanapin ka talaga. Oh, inan mo. Ay, ito, hindi man natin kasalanan yan. Alangan naman sisihin nyo kami sa basa, sisihin natin. Siya mga presidente, o ganito na lang. Total, hindi naman niya alam anong gagawin niya. Mag-resign ka. Habang maaga pa kasi hindi na kaya ng next president, guys eh. Pag ito magpapatuloy pa to sa kanyang panunungkulan bilang isang presidente ng Pilipinas, abot ng 6 na taon, abot 2028, kawawa ang susunod na presidente. Mahihirapan talaga. Hindi na kayang i-fix eh. Kasi back to zero na. Kaya ang kailangan talaga, BBM, wala ka namang alam. Pakamot-kamot ka pa sa ulo, may alam to, pulburon nga lang. Oh, anong gagawin natin? Mag-resign ka? Ano bang hinihintay mo? Kasi hindi na yan kaya ng susunod na presidente. Puta, ang bigat na ng tungkulin ng next president yan, guys. Mas maganda, mas maaga, mag-resign na lang habang hindi pa ganun kalala. No? Sabi pa English malayas na. Sabi ni Catalina, dami nalunod sa buhol. O tingnan mo, meron pa sa buhol. Hello, Angel Time Traveler, magandang gabi ho. Sabi ni Teresa, kawawa ang susunod na presidente. Kawawa nga.
Kawawa nga ho ang susunod na presidente. Kayang ano pa, putsang ina. O sige nga, plinan natin at your service. Yeah, well, we do we just follow our regular procedure. We take the take down the power when it is not safe. It's really the flooding that we're going to have to deal with. So Tuliro siya dyan, wala siya sa sarili dyan guys. Lutang siya dyan. No? Lutang na lutang siya dyan, pambihira. Lutang! Di niya alam, wala siyang isip, wala siyang estratehiya, wala siyang plano. Parang umupo lang siya dyan. Umupo lang siya dyan ba na hindi niya alam anong gagawin niya. Dapat ba pag ikaw presidente, pag upo mo dyan, alam mo na yung i-discuss mo. Kasi presidente ka. Wala, wiwiwi, sabay singhot. Oh. anong Nor, kamot-kamot na lang tayo, Nor. Makalbo ka dyan, Nor. Ang problema nito ganito. Ang problema ni Da Junior ngayon, paano mamigay ng ayuda? Ito ha. Kasi yung budget ng ayuda, nakukonsume naman na. Ginagastos naman nila yung ayuda. Mantakin mo, walang bagyo namigay ng ayuda. Mapakamot ka talaga sa ulo kasi inubos man, animal man talaga si Tambaluslos. Ba't inubos yung ayuda? Wala pang bagyo, namigay na ng ayuda. Ngayon may bagyo, saan ka? Saan ka bubunot ng pangayuda? Mangutang ka na naman. Ibigay nyo na naman sa amin, pasanin na naman ng maraming Pilipino. Walang alam. Sabi ni Maxi Vlog, kawawang presidente, walang alam, lakas ng loob maging presidente. Binoto nyo pa. Wala presidente ka, kakamot-kamot ka sa ulo, hopeless ka, o ibig sabihin wala kang alam talaga. Ba't ka kakamot sa ulo? Ano bang gagawin natin? Animal, mag-resign ka na lang. Si Ismeo napakomment, nagbinta ng gold tapos walang pira. Ito yung ano, sabi ni Maxi, binoto ko yan bisnak, very good. Nabudol ka. Now, ang point ko dito guys, bakit ganyan siya? Hindi niya alam. Kamot siya sa ulo, tanggal buhok mo yan, makakalbo ka. Huwag kang magpakalbo, hair follicle test pa namin kayo. Alam mo yung ano niya, alam mo yung galaw ng katawan niya. Wala siyang alam talaga. Guys, paano siya gumalaw? Yung kanyang mga yung mga nguso niya. No? Yung pagganong-ganon niya. Wala talaga siyang alam. Blanco to. Kung papel ito, malinis na papel. Malinis na papel, linis na linis. Blanco. Walang sagot, zero. This nuts, binabalakubak ang anit niya, kaya kamot ulo, may lisa pa. Na yung pagkamot mo kasi sa ulo, ibig sabihin, stress ka na. No? Na-stress ka na, kakamot ka sa ulo, wala kang alam, hindi mo alam anong gagawin mo. Kaya ngayon, hahanap ka na lang ng balakubak sa ulo, kakamot-kamot ka. Yan yung sign ng bubo. Tama ba? Yan yung sign ng ampaw, walang alam. Oh? Kung ano pa yan, kung sa eskwelahan pa yan, recitation, may recitation, tapos tinawag ka, wala kang alam, kamot ka sa ulo. Tama? Stress na nimal, oh. Malinis daw na papel, blanco, may laman na pulburon. Ang galing mo, Pablito, ha? Malinis na papel, blanco. Blanco nga, may laman naman na pulburon. Kasing hot yun. Hindi alam ng presidente ng Republika ng Pilipinas anong gagawin niya ngayon sa bagyong Christine. Delikado to guys. Kawawa tayo dito. Yung bagyo, patawid na sa lugar nila, sa norte. Mag-ingat kayo mga taga-norte ha. Yung mga pa-north,
Yung mga pan-north ba, mag-ingat kayo. O, tingnan nyo ha. Kagahapon pala, ito basahin nga muna natin yung sinabi ni Inday Sara. Ayan. Hindi ko kasalanan na we are on this road to hell. Hindi ko kasalanan na hindi marunong maging presidente ang nakaupo. So legit. Fact check. Hindi fake news, hindi gawa-gawa. Yung sinabi ni Inday Sara, hindi paninira. Dahil totoong walang alam talaga si Da Junior. Hindi marunong maging presidente. So ngayon nyo ibaba si Vice President Inday Sara. Ngayon nyo sirain. Ngayon nyo siraan. Tumatama si Inday. Alam mo, Inday, bilib ako kay Inday Sara. Kasi tinulungan siya ng bagyong Christine. Mantakin nyo, ha? Sa Kongreso, walang kakampi si Inday Sara, no? Pinagtulungan. Sa Senado, pinagtulungan. Mga gabinete ni Da Junior, pinagtulungan. Pero pumalag si Inday Sara. Pero tingnan mo naman yung sino ang backup ni Inday Sara. Sino yung backup ni Inday Sara? Kalikasan. Kalikasan talaga. Nagagalit na siguro ang Panginoon sa atin. Kasi nga kayo, ang bububo pa ninyo, at hindi pa rin kayo naniniwala sa mga nangyayari ngayon, o ito, kalikasan, magising kayo. Si Bagyong Christine ang kakampi ni Vice President Inday Sara. At nagpatotoo talaga na walang alam, hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Ito pakamot-kamot, gagi, oh. Gaba na ba to? Huwag naman sana kami day madamay day. Emang kalikasan, galit na galit pa rin hanggang ngayon. Oh. Alam niyo po itong si Vice, ano bang ni Kukak? Vice Admiral Kukak. Kahit bagyo pala, kagahapon, patawa-tawa pa rin sila. Oh. Yan nyo, ha? Ayan, oh. Patawa-tawa pa rin sila. Pasaludo-saludo ba? Tanggalin natin ngayon, Day Sara. Patawa-tawa yung first family dyan. Kasi nga, I think, anniversary nga pala ng Coast Guard, Philippine Coast Guard. Nagahapon mo to. Nandun si Vice Admiral Kukak. Ang problema yan, Vice Admiral Kukak, yung uniform sayang lan. Hindi ka man tumulong. Pero edited yung picture, ha. Edited yung picture na slim siya dyan. Oh, edited yan. Edited yan. Ito talaga yung tunay na katawan niya. Nang nakarinig po siya ng pangalang Vice President Inday Sara, sabay takbo. Sabay takbo. Parang gusto niyang, ito. The vice president said that you don't know how to be a president. Hindi rin nagsalita si First Lady Liza Araneta Marcos na hinga namin ng komento kay VP Sara. Sabay takbo. Ano ba, no? Ipagdasal natin ang Pilipinas. Buta, pagdasal talaga natin Pilipinas. Sabay karibas ng takbo si Palaka. Ninanong man tungkol na sinabi ni Inday Sara, walang alam. Si Da Junior pagiging presidente. Ayan, sabay takbo. Dalawang bisis na to, guys. Dalawang bisis ng pagtakbo ni Palaka. Dahil nung nakaraan din, nung galit na galit si Inday Sara, sabay takbo siya. Ngayon sabay takbo talaga rin siya. Takot na takot kay Inday. Takot na takot kay Inday. Kasi nga, sila, sabi ni Inday, talo na kayo. Sobrang talo na kayo. Antakin mo, pinagtulungan nyo si Inday. Pero ang kakampi ni Inday, nasa taas, nasa langit. Itong nangyayari ngayon sa Pilipinas, panigurado. Hindi na makatulong si Da Junior dito kasi hindi niya alam anong gagawin niya. Alam mo sinong magre-react nito? Lahat ng mga tinamaan ng baha. Bagyo. Panigurado zero si Da Junior. Hindi nila ibubuto. Kung ikaw taga Bicol, hindi nakatulong itong Marcos admin, pinabayaan kayo until now.
Wala pang rubber boats. Di mo talaga iboboto. Kaya mga taga Batangas, Jesus ko Ginoo. Ito yung mukha ng bagong Pilipinas. O, isa pa, guys. Medyo mabilisan ng live tayo ngayon mga kabisdak. Kasi may, alam mo naman, bagyo. The Vice President said that you don't know how to be a president. Hindi rin nagsalita si First Lady Liza Araneta Marcos na hinga Takbo namin ng pala komento ka! kay VP Sara. Takbo pala ka! Ipagdasal natin ang Pilipinas. Tignan mo. Takbo pala ka! Kasi Inday Sara, tatanungin ka tungkol kay Inday. Ate nga, Vice Admiral Kukak. O, ito. Sabi ni Palaka dyan, oh. Oh, bilat daw ninyo. Bilat daw. Vice Admiral yan, ha. Di man lumusob sa baha. Ba't siya tumakbo? Takot kay Inday. Palakang-palaka, no? Bilat daw ninyo. Okay, anyway, maraming salamat po. See you po muli bukas tayo mga kabisdak. Alauna imidya. Sabi ni Renato, siguro nakaigit pa si Kukak. Kaigit? Nakaigit parang ganito. Nasaan ba yung trending niya na lakad? Oh, ito oh. Ah. Mabuhay ang mga palaka! Kaya po mga kababayan ko, ako po ito lang maging mapagmatsyag po tayo ngayon kasi nga, itong balitang ito na mayroong drug din sa loob ng Malacanang Complex, hindi talaga yung biro. Isang mabigat na usapin yan na pag pinalampaso natin ito. Hello Ma'am GJR, maraming salamat sa pahabol. Ma'am GJR, patapos na kami ma'am. Oh. Pag pinalampas po ng sambayanang Pilipino ho ito, magdesisyon tayo sa buhay natin kung saan ba talaga tayo, ano ba talaga ang gusto natin mangyari. Dahil ang pinag-uusapan po dito guys, pinagbabawal na pulburon. Isipin mo may drug din sa loob, may drug din sa labas. So lumalabas, supplier ng drug din sa labas ay galing sa drug din sa loob ng Malacanang. Hindi natatakot. Pagpabayaan natin to guys, magiging ganito tayong lahat. Ito ano. Ano? Bob, todo na yan, oh. Tabi nila yung panga, oh. Iba na. Iba na yan. Delikado na. Ina mo, ang tatapang na nila ngayon eh. Galit, oh. Galit, oh. Oh, tatapang na sila. Alam nila may kakampi sila eh. Tabingin talaga yung panga. Alam nila may kakampi Iba sila yan. eh. Iba Ganun yan. katindi. Huwag yan patulan, huwag yan patulan, oh. Iba na, oh. Duling. O, tingnan mo. Ito, personal ko po itong ikwento ko sa inyo. Meron akong pulis na kausap. Kanina lang ho ayaw ko nang banggitin ang pangalan. Medyo mataas ang katungkulan niya sa PNP. Ayaw ko nang banggitin ang pangalan na kasi siyempre, banggitin mong pangalan pag initan. Siya po mismo, alam niya ang pagkatao ni Da Junior. Alam niya talaga. Natatawa na lang siya. Nung pinag-uusapan namin kanina ang pagkatao ni Da Junior. Kaya sabi ko, yung ginagawa natin sa Bisdak Pilipinas, mga political vloggers, information dissemination, no hindi natin tinigilan itong issue sa pulburo ni Da Junior, tama ho ito. Dahil mismong kapulisan alam nila. Siguro, ang na lang natin dito mga tao. Mga tao, ano ba talaga ang gusto ninyo sa bayan natin? Alam na ho ninyo, wag na po tayo magbungol-bungulan, magbingi-bingian, magbulag-bulagan. Alam nating lahat. Ang problema nito kasi, hindi pa rin sila naniniwala. Yung mga, alam ko, majority of the Filipino people,
Alam ninyo ang pagkatao ni Da Junior. Kaya sabi ko nga sa inyo, magkakampi tayo kung para kayo sa bayan. Kasi magugulat kayo. Bakit nagmistulang nagiging protektor na lang na ho tayo ng mga durugista? Yung sinabi ni BBM, ano ang gagawin natin? Hindi po yan ordinaryong statement ng isang leader ng bansa. First time ko po yan narinig sa isang presidente na nagtatanong wala siyang alam. Si Tatay Digong merong planning. Si Tatay Digong siguro bago humarap sa Talk to the People ni Tatay Digong almost gabi-gabi o weekly, nakahanda na siya ng gagawin niya. Pero ito, puta pag-isipan niyo po ang buhay nating maraming Pilipino. Kaya ako hindi ko po yan aalis. Marcos resign yung sa baba ninyo. Marcos resign. Hanggat isang araw na lang siya sa termino niya, isisigaw ko pa rin, Marcos resign. Kasi, pag ayaw nyo sumama sa amin,